Mula sa bintana ng kanyang sasakyan, pinanood ni Isadora ang walang humpay na pagbuhos ng ulan sa Plaza Salcedo. Ang mundo sa labas ay tila nilulunod ng kalungkutan, ngunit ang nakapukaw ng kanyang puot ay ang tanawin sa gitna ng unos. Doon, nakita niya si Severino, ang lalaking pumatay sa kanyang kapatid, na ginawang silong ang sariling katawan upang protektahan ang isang batang nanginginig sa lamig. Basang-basa sila at tila pinandidirian ng lahat. Ngunit ang mga mata ni Severino ay puno ng pagmamahal habang nakatingin sa bata. Mahigpit na kumapit ang mga daliri ni Isadora sa manibela hanggang sa mamuti ang mga ito. Hindi makatarungan na ang isang mamamatay tao ay may karapatang magmahal habang ang kapatid niya ay naagnas na sa ilalim ng lupa. Ang amoy ng basang lupa at usok ng pugon ang sumalubong kay Isadora pagpasok niya sa madilim na paggawaan ng palayok sa Vigan. Ang pagbunayan ay puno ng alikabok, isang lugar na hindi nababagay sa kanyang suot na mamahaling damit at sapatos na galing pa sa Italia, ngunit narito siya upang maningil ng isang utang na hindi mababayaran ng salapi. Sa gitna ng silid ay nakatayo si Severino Aragon. Payat, sunog ang balat sa araw, at puno ng putik ang mga kamay. Tila hindi na siya ang dating mahusay na biolinista na hinangaan ng buong bayan. Ngayon, isa na lamang siyang alipin ng putik at apoy. Nang magtama ang kanilang mga paningin, hindi umiwas si Severino. Bagkus ay yumuko ito tanda ng paggalang na lalong nagpaalab sa galit ni Isadora. Lumapit si Isadora sa isang bagong gawang burnay jar na nakapatong sa mesa. Hinaplos niya ang makinis na ibabaw nito. Tila sinusuri ang kalidad, bago niya binalingan ang kanyang assistant na nakatayo sa likuran. Sa malamig na tinig na walang bahid ng awa, iniutos niya na basagin iyon dahil para sa kanya ay basura lamang ang anumang gawa ng mga kamay na may bahid ng dugo. Walang ano-ano ay hinablot ng assistant ang malaking banga at ibinalibag ito sa sementadong sahig. Ang matinding tunog ng pagkakabasag ng luwad ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang sigaw na bumasag sa katahimikan. Ang pinaghirapang hubugin ng ilang araw ay naging libu-libong piraso na lamang sa isang iglap. Hindi man lang kumurap si Severino. Walang protesta, walang galit at walang pagtatanggol sa sarili. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig upang pulutin ang mga matatalim na piraso ng basag na palayok. Pinanood ni Isadora ang bawat galaw niya. Gusto niyang makita ang galit sa mga mata nito. Gusto niyang lumaban ito. Ngunit ang nakita lang niya ay ang nakakasulasok na pagpapakumbaba. Nang damputin ni Severino ang isang malaking piraso, hiniwa nito ang kanyang palad. Isang manipis na guhit ng dugo ang umagos at humalo sa putik sa kanyang mga kamay. Ngunit nagpatuloy lang siya sa paglilinis na tila manhid na siya sa anumang sakit. Ang katahimikan niya ay tila isang insulto kay Isadora. Isang paalala na kahit anong gawin niya, hindi niya makuha ang satisfaksyon na hinahanap niya. Binuksan ni Isadora ang kanyang pitaka at naglabas ng makapal na bigkis ng pera. Hindi niya ito iniabot kay Severino. Sa halip, binitawan niya ito mula sa taas. Hinayaang magliparan ang mga papel na pera pababa sa maruming sahig na parang nagpapakain ng hayop. Ang mga malulutong na salapi ay lumapag sa gitna ng mga basag na paso at sa tumutulong dugo ni Severino. Sinabi niya na yon ang bayad sa basurang gawa nito at sapat na yon para bumili ng dignidad. Kung meron pa siyang natitira, ang bawat salita ay may diin, bawat pantig ay may lason na naglalayong durugin ang natitirang pagkatao ng lalaki. Aalis na sana si Isadora nang biglang bumukas ang pinto sa likuran ng paggawaan. Isang maliit na batang babae na hindi hihigit sa 6 na taong gulang ang tumatakbong lumapit kay Severino. Ang bata ay may suot na kupas na damit at halatang may sakit dahil sa sunod-sunod at malalim nitong pag-ubo na dumadagundong sa kanyang maliit na dibdib. Natigilan si Isadora. Hindi niya inaasahan na may ibang tao roon. Agad na lumapit ang bata sa mga nagkalat na pera sa sahig.
Sa halip na magalit o mahiya, ang mukha ng bata ay naliwanagan ng tuwa. Pinulot nito ang mga perang may bahid ng putik at dugo at inosenteng nagpasalamat kay Isadora. Sinabi ng bata na, sa wakas, makakabili na ang kanyang tatay ng gamot para sa hika at hindi na siya mahihirapang huminga ngayong gabi. Para bang tinamaan ng kidlat si Isadora nang tumingala ang bata at nagtama ang kanilang mga mata. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang mga matang iyon, ang kulay ng kastanyas na may halong lungkot at pag-asa, ay kilalang kilala niya. Iyon ang mga mata ng kanyang yumaong kapatid na si Seraphine. Hindi siya maaring magkamali. Ang hugis, ang pilik mata, at ang paraan ng pagtitig nito ay parang refleksyon ng nakaraan. Paanong ang anak ng isang mamamatay tao ay may mga mata ng kanyang biktima? Napaurong si Isadora. Tila nawalan ng hangin ang kanyang baga. Ang puot na kanina ay nag-aalab ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katanungan. Mabilis na itinago ni Severino ang kanyang duguang kamay sa likod niya nang makita ang anak. Pilit siyang ngumiti, isang nangiting puno ng sakit at pagmamahal, at sinabi sa bata na aksidente lang na nabasag ang paso at ang magandang ginang ay naroon para tumulong. Nakita ni Isadora kung paano nanginginig ang mga balikat ni Severino, hindi dahil sa takot sa kanya, kundi sa takot na makita ng bata ang kanyang sugat. Ang eksenang iyon, ang dugo sa sahig, ang inosenteng pasasalamat ng bata, at ang mga mata ni Seraphine na nakatingin sa kanya mula sa mukha ng isang estranghero ay nagdulot ng isang matinding kirot sa dibdib ni Isadora na hindi niya maipaliwanag. Hindi na nakayanan ni Isadora ang bigat ng atmosfera sa loob ng pagawan. Tinalikuran niya ang mag-ama at mabilis na naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang takong ay mabilis at hindi pantay, tila tumatakas sa isang multo. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang telepono. Ang imahe ng mga mata ng bata ay nakaukit na sa kanyang isipan. Binabagabag siya, tinatanong siya, tinawagan niya agad ang kanyang imbestigador, at sa garalgal na tinig, ibinigay niya ang utos na wawasak sa kanyang pansamantalang kapayapaan. Kailangan niyang malaman kung sino ang batang iyon, kahit na ang katotohanan ay maaring mas masakit pa kaysa sa kasinungalingang kanyang pinaniwalaan sa loob ng 5 taon. Ang lamig ng aircon sa opisina ni Isadora ay tumatagos hanggang sa buto. Ngunit mas nagyayelo ang tingin na ipinukol niya sa babaeng nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Si Vianne Aragon, ang kapatid ng lalaking sumira sa kanyang pamilya, ay nakayuko at nilalaro ang laylayan ng kanyang kupas na blusa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nababasag lamang ng maindayog na tunog ng pagtipa ng mga daliri ni Isadora sa salamin ng kanyang mesa. Tila binibilang niya ang bawat segundo ng paghihirap ng kaharap. 5 taon na ang nakalilipas, si Vianne ay isang masayahing dalaga na puno ng pangarap. Ngunit ngayon, ang babaeng nasa harapan niya ay tila isang anino na lamang. Payat, nanlalalim ang mga mata, at halos walang buhay. Inabot ni Isadora ang resume ni Vianne gamit ang dulo ng kanyang daliri. Tila ba nandidiri siyang hawakan ito ng buo. Ang papel ay gusot at may mantsa ng kape. Isang malinaw na ebidensya ng desperasyon. Walang emosyon niyang tinanong kung bakit sa dinami-dami ng kumpanya sa vegan ay sa kanya pa naglakas loob na lumapit ang isang Aragon. Nanginginig ang boses ni Vianne nang sumagot ito na wala nang ibang tatanggap sa kanila dahil sa mantsa ng kanilang apelyido. Kailangan niya ng trabaho, kahit ano, para lamang may maipakain sa kanyang pamangkin na may sakit. Ang pagbanggit sa bata ay nagpaigting sa panga ni Isadora. Naalala niya ang mga mata ng batang si Isay, ang mga mata ng kanyang yumaong kapatid. Sa halip na awa, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isadora. Tinanggap niya si Vianne, hindi bilang isang empleyado na may dignidad,
kundi bilang isang utusan na gagawa ng mga trabahong ayaw gawin ng iba. Gusto niyang maramdaman ng pamilyang ito kung paano ang yurakan, kung paano ang maging basura sa paningin ng lipunan. Nanginig ang mga kamay ni Vian sa tuwa at pasasalamat. Hindi alintana ang pangaalipusta sa mga mata ng kanyang bagong boss. Para kay Vian, ang kapalit ng kanyang dignidad ay ang gamot at gatas para kay Aisay. At iyon ay isang sakripisyong handa niyang gawin araw-araw. Samantala, sa maliit na tagpi-tagping bahay ng mga Aragon sa gilid ng ilog, isang ibang uri ng panauhin ang dumating. Ang makintab na sasakyan ni Maricela Cordero ay nakaparada sa putikan, isang insulto sa kahirapan ng paligid. Pumasok ang Doña Bitbit ang mga mamahaling lalagyan ng pagkain. Ang kanyang presensya ay tila isang reyna na bumibisita sa kanyang mga alipin. Naabutan niya si Severino na nagpupunas ng noo habang inaalo ang umuubong si Isay. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Maristela. Napalitan ng isang maskara ng pag-aalala na sanay na niyang isuot. Inilapag ni Maristela ang pagkain sa mabuhay na mesa at malumanay na hinawakan ang balikat ni Severino. Ang boses niya ay malambing, tila isang ina na nagpapayo sa kanyang anak. Ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay matatalim na punyal. Sinabi niya na naawa siya kay Isay dahil lumalaki ito sa ganitong klaseng lugar, puno ng alikabok at walang kasiguraduhan. Iminungkahi niya sa pinakamalambing na paraan na baka mas makabubuti kung ibibigay na lamang ni Severino ang bata sa ampunan na pinapatakbo ng simbahan. Doon, anya, ay may malambot na kama, may sapat na pagkain, at higit sa lahat, walang amang nakulong na magiging mantsa sa paglaki ng bata. Nagdilim ang mukha ni Severino at mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Sa garalgal na boses, tinanggihan niya ang alok ni Maristela. Ang bata ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga. Ang mawala ito ay parang pagtanggal na rin ng kanyang puso. Ngunit hindi natinag si Maristela. Tumayo ito at naglakad palapit sa bintana. Tinitingnan ang ilog na puno ng basura. Sa mababang tono, ipinaalala niya kay Severino ang utang na loob nito. Sinabi niya na kung hindi dahil sa kanyang pera at impluwensya noong panahon ng paglilitis, baka nasa ilalim na ng lupa si Severino ngayon. Ang kalayaan nito, kahit papuno ng pagdurusa ay regalo niya. At ang mga regalo, anya, ay may kapalit na pagsunod. Nang gabing iyon, umuwi si Vian, na pagod mula sa opisina ni Isadora. Ang kanyang tiyan ay kumukalam dahil hindi siya nananghalian para makatipid. Sa kanyang bag ay may nakatagong kapirasong tinapay na ibinigay ng isang janitor na naawa sa kanya. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Severino na nakatulala sa kawalan habang natutulog si Isay. Inilabas ni Vian ang tinapay at hinati ito sa dalawa. Ang malaking bahagi ay para sa kanyang kuya at sa pamangkin, habang ang mga mumo na lamang ang para sa kanya. Nagsinungaling siya na busog siya at marami silang pagkain sa opisina. Tinanggap ni Severino ang pagkain ng may nanginginig na kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi maibagsak dahil sa bigat ng kahihiyan na hindi niya kayang buhayin ng maayos ang kanyang pamilya. Kinabukasan, sa opisina, naiwan si Vianney na naglilinis ng mga kalat sa design room. Nakita niya ang mga itinapong papel na may mga guhit ng mga disenyo na hindi naaprubahan. Ang likod ng mga papel na ito ay malinis pa. Naalala niya si Isay na mahilig gumuhit sa lupa dahil wala silang pambili ng papel at krayola. Lumingalinga si Vianney. Walang tao. Mabilis niyang kinuha ang ilang piraso ng scratch paper at isiniksik sa loob ng kanyang damit. Malapit sa kanyang dibdib, ang tibok ng kanyang puso ay mabilis at malakas. Halos dumagundong sa kanyang pandinig dahil sa takot. Hindi niya alam na sa likod ng salamin ng pinto, nakamasid si Isadora. Kitang-kita niya ang ginawa ni Vianney. Ito na ang pagkakataon na hinihintay niya.
isang krimen, kahit gaano kaliit, na magagamit niya upang tuluyang hawakan sa leeg ang mga Aragon. Akmang tatawagin na sana niya ang mga security guard upang ipaaresto si Vian sa salang pagnanakaw. Ngunit natigilan siya nang makita niya ang ekspresyon sa mukha nito. Hindi ito mukha ng isang kriminal na nakakuha ng salapi. Ito ay mukha ng isang inang nakahanap ng ginto para sa kanyang anak. Dahan-dahang binitawan ni Isadora ang telepono. Isang mas madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi niya ipapakulong si Vian. Hindi sapat ang kulungan. Mas masahol pa sa rehas ang gagawin niya. Lalapitan niya ito mamaya. Ipapakita ang ebidensya at gagamitin ang takot nito upang gawin siyang espiya sa sarili niyang kapatid. Kung ang bata nga ay anak ni Seraphine, si Vian ang magiging susi upang makuha niya ang katotohanan. Ngumiti si Isadora, ngunit ang nangiting iyon ay walang init, tulad ng isang bitag na handa nang pumitik sa anumang oras. Ang sikat ng araw sa Calle Crisologo ay tila tumutunaw sa mga bato sa kalsada, ngunit hindi nito mapapantayan ang init ng pagdiriwang ng Viva Vegan Festival. Ang buong syudad ay nagmistulang isang higanteng entablado ng makukulay na banderitas, mga sumasayaw na higante, at ang walang humpay na musika ng banda na pumupuno sa bawat sulok ng hangin. Sa gitna ng karangyaan at kasiyahan, naglakad si Isadora kasama ang grupo ng mga VIP at mamumuhunan mula sa Maynila. Ang bawat hakbang niya ay may angking kapangyarihan. Ang kanyang ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Siya ang reyna ng pagdiriwang na ito, ang arkitektong nagbalik ng ganda sa lumang syudad, ngunit ang kanyang isipan ay wala sa mga papuri, kundi sa isang madilim na sulok ng plaza, kung saan nakapwesto ang isang hamak na tindahan. Sa isang gilid na pilit tinatago ng mga naglalakihang palamuti, nakalatag ang isang lumang banig. Doon nakaupo si Severino, payapa at tahimik sa gitna ng ingay, habang inaayos ang kanyang mga panindang paso at maliliit na figurin na gawa sa luwad. Wala siyang pwesto sa mga magagarang booth. Ang kanyang pwesto ay sa mismong sahig, kung saan ang alikabok ng mga dumaraan ay humahalo sa kanyang mga obra. Ang kanyang mga kamay, na puno ng kalyo at peklat, ay maingat na pinapakintab ang isang maliit na anghel na gawa sa terakota. Tila ba ang paggawa ng sining ang tanging paraan niya upang makalimot sa realidad na siya ay isang pariya sa sarili niyang bayan. Sinadya ni Isadora na ilihis ang daan ng kanyang mga bisita patungo sa pwesto ni Severino. Huminto siya sa tapat ng banig at ang kanyang anino ay tumakip sa liwanag na tumatama sa mukha ng lalaki. Nagtaas ng tingin si Severino. Walang gulat sa kanyang mga mata, tanging ang pamilyar na pagod at pagtanggap sa kung anuman ang parusang dala ng tadhana. Humarap si Isadora sa kanyang mga kasama at sa malakas na tinig na sinigurado niyang maririnig ng mga nakapaligid, ay ipinakilala niya si Severino. Sinabi niya na ang lalaking ito ay isang buhay na paalala na ang talento ay walang halaga kung ang kaluluwa ay bulok. Tinawag niya itong ang mantsa ng vegan, ang taong pumatay sa kanyang kapatid at ngayoy nagpapanggap na isang hamak na artisano. Ang bulong-bulungan ng mga tao ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong talahib. Ang mga ngiti sa paligid ay napalitan ng pandidiri. Ang mga dating humahanga sa mga gawa ni Severino ay biglang umatras. Tila ba ang kanyang mga paso ay may dalang sumpa. Isang lalaking lasing sa kasiyahan ng piyesta ang biglang sumugod at sinipa ang gilid ng banig ni Severino. Ang tunog ng pagkakabasag ng mga paso ay masakit sa tainga. Isang malutong na pagkasira na tumapos sa katahimikan ni Severino. Ang mga piraso ng luwad ay tumalsik sa lahat ng direksyon at ang ilan ay tumama sa pisngi ni Severino na nag-iwan ng pulang marka. Sa halip na magalit o lumaban, nanatiling nakaupo si Severino. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo, ang kanyang noo ay halos dumikit na sa mainit na bato ng kalsada.
Humingi siya ng paumanhin sa mga tao dahil sa abalang na idulot niya. Ang kanyang tinig ay mahina, basag at puno ng hiya. Ang panawagan ng kanyang dignidad ay natabunan ng kanyang pagnanais na huwag nang palakihin pa ang gulo. Pinanood ito ni Isidora ng may halong kasiyahan at isang kakaibang kirot sa kanyang sikmura. Inaasahan niyang lalaban ito na magwawala ito upang patunayan na siya ay isang halimaw, ngunit ang nakita niya ay isang taong durog na. Nang magsialisan na ang mga tao dahil sa utos ng mga gwardya, naiwan si Severino sa gitna ng mga basag na pangarap. Nakita ni Isidora mula sa di kalayuan ang ginawa nito. Sa gitna ng mga durog na paso, may isang bagay na hinanap ang mga kamay ni Severino. Dinampot niya ang isang maliit na manika na naputulan ng ulo. Dahan-dahan, tila ba hawak niya ang pinakamahalagang diamante sa mundo. Pinunasan niya ang alikabok sa katawan ng manika at idinikit ito sa kanyang dibdib. Pumikit siya ng mariin at nakita ni Isidora ang paggalaw ng kanyang panga habang pinipigilan ang pag-iyak. Ang manikang yon ay hindi paninda. Iyon ay regalo para kay Isay. Isang malamig na hangin ang umihip, tila nagpapahiwatig ng pagbabago ng panahon. Naramdaman ni Isidora ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang imahe ng lalaking yumayakap sa sirang manika ay sumalungat sa lahat ng kwentong itinanim niya sa kanyang isipan. Ang isang mamamatay tao ba ay kayang magpahalaga ng ganoon sa isang simpleng bagay? Tinalikuran niya ang eksena, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, isinara ang pinto upang hindi marinig ang ingay ng mundo at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Sa loob ng katahimikan ng sasakyan, biglang umilaw ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang pribadong investigador ang nasa screen. Sinagot niya ito, at ang bawat salita mula sa kabilang linya ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Sinabi ng investigador na walang birth certificate ang batang si Isay sa munisipyo. Ngunit base sa mga record ng ospital sa Karatig Bayan kung saan ito dinala noong sanggol pa, ang petsa ng kapanganakan ng bata ay tumutugma sa eksaktong araw at oras ng pagkamatay ni Serafine. Nabitawan ni Isidora ang telepono. Ang aparato ay dumulas sa kanyang hita at nahulog sa sahig ng sasakyan. Nanlabo ang kanyang paningin habang ang katotohanan ay unti-unting bumubuo ng isang nakakatakot na larawan sa kanyang isipan. Ang pagkamatay ng kanyang kapatid at ang pagsilang ng batang yon ay iisa. Kung gayon, sino ang pumatay kay Serafine at bakit nasa pangangalaga ng pumatay ang bunga ng sinapupunan ng kanyang kapatid? Sa labas, patuloy ang masayang musika ng piyesta, ngunit sa loob ng sasakyan ni Isidora, nagsimula ng bumuhos ang isang bagyo ng pagdududa na hindi na kayang pigilan ng kahit anong puot. Ang kasiyahan ng piyesta ay tila isang malayong alaala na lamang. Ang makulay na kalangitan ng vegan ay biglang nilamon ng makapal at maitim na ulap. At ang hanging kaninay, nagdadala ng musika, ay ngayoy naghahatid ng bagsik ng isang paparating na bagyo. Mula sa bintana ng kanyang mansyon, pinanood ni Isidora ang pagyuko ng mga puno at ang paglipad ng mga dahon. May kung anong kaba sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na hindi dulot ng sama ng panahon, kundi ng katotohanang unti-unti nang nabubunyag sa kanyang harapan. Ang pagkakapareho ng petsa ng kamatayan at kapanganakan ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang palaisipan na pilit niyang tinatakasan. Sa gilid ng ilog, ang maliit na bahay ng mga Aragon ay tila isang dahon na pilit kumakapit sa sanga habang hinahampas ng malakas na hangin. Ang mga yero sa bubong ay naglalabas ng mga masakit na tunog ng pag-give up sa bawat hagupit ng hangin. Sa loob, mahigpit ang yakap ni Severino kay Isay, na nanginginig hindi lang sa lamig kundi sa takot. Ang bawat pagkulog ay nagdudulot ng munting pagyanig sa kanilang sahig na kawayan. Bigla,
Isang malakas na puwersa ang sumira sa kanilang bubong. Isang malaking butas ang nilikha nito, at ang ulan ay walang awang pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Binabasa ang kanilang mga gamit, ang kanilang pagkain, at ang kanilang pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimulang maghabol ng hininga si Isay. Ang sipol ng paghihirap mula sa kanyang dibdib ay mas malakas pa kaysa sa ugong ng hangin sa labas. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Severino. Hika, ang sakit na minana ng bata sa kanyang ina. Hinanap niya ang nebulizer, ngunit nabasa na ito at hindi na gumagana. Lumulubha ang pag-ubo ng bata, at ang kanyang mga labi ay unti-unti nang nangingitim. Walang pag-aalinlangan, binalot ni Severino ang bata sa nag-iisang tuyong kumot na kanyang natagpuan at isinukbit ito sa kanyang likod. Kailangan nilang makarating sa ospital. Kailangan nilang mabuhay. Tumakbo si Severino palabas. Sinalubong ang bagsik ng ulan at hangin na tila mga punyal na tumutusok sa kanyang balat. Ang putik ay halos lamunin ang kanyang mga paa, ngunit hindi siya nagpatinag. Kumatok siya sa mga bahay ng kapitbahay, sumisigaw ng tulong, ngunit walang nagbukas. Ang mga ilaw na kanina'y bukas ay isa-isang namatay. Tila mga matang ipinipikit sa kanilang pagdurusa. Para sa mga tao roon, ang pagtulong sa isang aragon ay pag-imbita ng kamalasan sa kanilang tahanan. Sa gitna ng daan, lumuhod si Severino sa pagod at desperasyon, ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Habang ang hininga ng bata sa kanyang likod ay pahina na ng pahina, sa kabilang dako, minamaneho ni Isadora ang kanyang sasakyan, pauwi sa mansyon. Hindi siya mapakali. Ang mga mata ni Isay ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa kanyang pagliko sa isang madilim na eskinita, natigilan siya. Ang ilaw ng kanyang sasakyan ay tumutok sa isang figura sa gitna ng daan. Isang lalaking nakaluhod sa putik. May pasan na bata sa likod. Si Severino. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang mundo sa kanyang isipan. Ang utos ng kanyang galit na iwanan sila at hayaang parusahan ng tadhana. At ang sigaw ng kanyang konsensya na nakikita ang isang batang nanganganib ang buhay, nanginginig ang kanyang kamay na nakahawak sa manibela. Nakita niya ang pag-angat ng ulo ni Severino, ang mga mata nitong puno ng pagsusumamo at kawalan ng pag-asa. Isang malakas na pagkulog ang yumanig sa lupa, at iyon ang nagpagising kay Isadora sa kanyang pagkakatulala. Sa isang desisyong hindi niya maintindihan, ibinaba niya ang bintana ng sasakyan at sumigaw. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan, ngunit sapat na yon para kay Severino. Mabilis siyang tumayo at tumakbo, palapit sa sasakyan. Nag-aalangan siyang buksan ang pinto. Tila ba natatakot siyang dumihan ng mamahaling loob nito, ngunit nang muling umubo ng malakas si Isay, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ipinasok niya ang bata sa loob, at sa unang pagkakataon, ang kaaway ng kanyang pamilya ay naging kanilang tagapagligtas. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghagod ng windshield wiper, ang hirap na paghinga ni Isay, at ang mabibigat na paghinga ng dalawang matandang pinag-isa ng isang trahedya. Walang nagsasalita. Pinatakbo ni Isadora ang sasakyan nang mabilis. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang isipan ay nasa batang nakahiga sa kandungan ng ama nito sa likuran. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, iniabot ni Isay ang kanyang maliit at malamig na kamay. Hinawakan nito ang hintuturo ni Isadora na nakapatong sa gear shift. Naramdaman ni Isadora ang mahinang pagpisil at kasabay nito, isang salitang halos pabulong na lumabas sa mga labi ng bata. Mama. Parang 1,000 boltahe ng kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Isadora. Binitawan niya ang manibela saglit at napahawak sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang salitang iyon, mula sa isang batang may mga mata ng kanyang kapatid, ay bumasag sa pader ng yelo na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso.
Pagdating sa ospital, mabilis na isinugod si Isay sa emergency room. Lumabas ang isang doktor makalipas ang ilang minuto. Ang mukha nito ay seryoso. Sinabi niya na kritikal ang lagay ng bata at kailangan nito ng agarang pagsasalin ng dugo dahil sa komplikasyon. Ang problema, ang dugo ng bata ay type O negative, isang bihirang uri. Nagkatinginan si Isadora at Severino. Walang pag-aalinlangan. Sabay silang humakbang palapit sa doktor. Sabay nilang sinabi, sa iisang tinig na puno ng pangamba at pag-asa, kunin niyo ang dugo ko. Natigilan sila. Muli silang nagkatinginan, hindi na bilang magkaaway, kundi bilang 2 taong pinagbigkis ng isang nakakagulat na katotohanan. Ang kanilang dugo ay iisa. Ang artipisyal na liwanag sa pasilyo ng ospital ay nagbigay diin sa pagod sa mukha ni Severino. Nakaupo siya sa isang upuang plastik sa labas ng kwarto ni Isay. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad na puno ng mga bagong gasgas. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng antiseptiko at sa hindi masambit na mga tanong na nakabitin sa pagitan nila ni Isadora. Matapos kumpirmahin ng nurse na ang dugo ni Isadora ang ginamit dahil mas mabilis itong nakuha, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa kanila. Tumayo si Isadora. Ang kanyang postura ay tuwid at pormal, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maitatago. Hinarap niya si Severino. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Siya ba ang anak ni Serafin? Ang tanong ay hindi isang akusasyon, kundi isang pakiusap. Isang pakiusap na tapusin na ang 5 taong pagdurusa sa kasinungalingan. Nag-angat ng tingin si Severino. Ang kanyang mga mata ay mapupula at pagod. Isang salamin ng mga gabing walang tulog at mga araw na puno ng kahihiyan. Tinitigan niya si Isadora at sa loob ng ilang segundo, nakita niya hindi ang babaeng dumurog sa kanyang mga paso, kundi ang kapatid ng babaeng minsan niyang minahal. Bumukas ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Sa halip, marahan siyang umiling, isang pag-iling na hindi pagtanggi, kundi pag-iwas. Pagkatapos ay tumingin siya sa pinto ng kwarto ni Isay. Saypaytay. At sa tingin na iyon, nakuha ni Isadora ang kanyang sagot. Ang katahimikan ni Severino ay isang pader na itinayo, hindi para protektahan ang sarili, kundi para protektahan ang bata sa loob. Ang kanyang pananahimik ay mas maingay pa kaysa sa kahit anong pag-amin. Hindi na nagtanong pa si Isadora. Alam niya na wala siyang makukuhang salita mula sa lalaking ito, ngunit kailangan niya ng patunay, isang bagay na mahahawakan, isang bagay na magpapatunay na ang kanyang mundo ay baligtad na pala. Habang si Severino ay binabantayan ng kanyang anak sa ospital, nagpasya si Isadora na bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang pagdududa. Ang wasak na bahay sa gilid ng ilog, ang amoy ng basang lupa at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Ang bahay ay mas mukhang malungkot sa liwanag ng araw. Ang mga gamit ay nagkalat, basang-basa at puno ng putik. Naglakad si Isadora sa loob. Ang bawat hakbang ay maingat. Tila naglalakad siya sa isang sagradong puntod. Nakita niya ang mga drawing ni Isay na nakadikit sa dingding. Mga drawing na gawa sa likod ng mga ninakaw na papel mula sa kanyang opisina. Nakita niya ang nag-iisang maliit na kama na halatang pinaghahatian ng mag-ama. Dito, sa gitna ng karalitaan, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa kanyang mansyon, ang bigat ng pagmamahal na kayang tiisin ng lahat. Ang kanyang mga mata ay napadako sa pugon sa sulok. Ang pugon na ginagamit ni Severino upang bigyan buhay ang putik, ang lugar ng apoy at paglikha. May kung anong nag-udyok sa kanya na lumapit dito. Sa gitna ng mga abo at mga sirang paso, may isang bahagi
na tila hindi gaanong naapektuhan ng bagyo. Lumuhod siya at maingat na inalis ang mga piraso ng kahoy. Sa ilalim nito, nakatago sa isang maliit na espasyo, ay isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang lumang kahon na gawa sa kahoy, may disenyo ng mga bulaklak na rosas. Ang kahon ng musika ni Seraphine. Nanginginig ang mga kamay ni Isadora habang inaangat niya ang kahon mula sa pinagtataguan nito. Malamig ito at medyo mamasa-masa, ngunit buo pa rin. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip nito. Isang pamilyar na himig ang umalpas mula sa munting kahon, isang malungkot na melodiya na madalas patugtugin ni Seraphine sa kanilang lumang piano. Ang tunog na yon ay tila isang susi na nagbukas sa mga alaala. Sa ilalim ng maliit na umiikot na balerina, may nakatuping isang piraso ng papel na naninilaw na. Maingat niya itong kinuha at binuklat. Isang sulat kamay na pamilyar sa kanya ang tumambad. Ang sulat kamay ng kanyang kapatid. Hindi ito isang mahabang liham, kundi ilang pangungusap lamang na tila isinulat ng nagmamadali. Mahal kong Sev, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Itatakas kita mula sa dilim na ito. Mahal na mahal kita. Napahawak si Isadora sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Bumagsak siya sa sahig na maputik, yakap-yakap ang kahon ng musika. Ang mga piraso ng palaisipan ay isa-isang nabubuo. Ang pag-ibig na lihim, ang planong pagtakas, at ang batang may mga mata ni Seraphine, 5 taon. 5 taon siyang nagtanim ng galit sa maling tao. 5 taon niyang pinarusahan ang lalaking pinakamamahal ng kanyang kapatid. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Dinudurog ang kanyang puso hanggang sa maging abo. Habang siya ay nakaluhod doon, basang-basa sa luha at putik, isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa butas na bubong. Isang boses na kalmado at makapangyarihan ang bumasag sa kanyang pagluluksa. Ano ang hinahanap mo sa basurahan na to, Isadora? Nag-angat ng tingin si Isadora. Nakatayo sa may pintuan si Maristela Cordero. Ang kanyang damit ay malinis at walang bahid ng putik. Ang kanyang mukha ay may ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang makapal na piraso ng kahoy na napulot niya mula sa mga sira-sirang bahagi ng bahay. Hawak niya ito na tila isang baston. Ngunit ang paraan ng pagkakahawak niya dito ay nagpapahiwatig ng panganib. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Isadora sa pagkarinig sa boses ni Maristela. Mabilis niyang isinara ang takip ng kahon ng musika. Ang himig na naglalaman ng katotohanan ay biglang naputol. Sa isang kilos na puno ng bilis at talino, itinago niya ang kahon sa likod ng isang nakatumbang upuan. Tinabunan ito ng basang dyaryo bago siya dahan-dahang tumayo. Hinarap niya si Maristela na may peking ngiti. Pilit na pinapakalma ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala mula sa kanyang mga tadyang. Tita Maristela, bati niya, ang kanyang boses ay sinubukan niyang gawing normal kahit na may namumuong yelo sa kanyang lalamunan. Nandito lang ako para sa isang structural inspection, charity work. Tinitingnan ko kung anong pwedeng maitulong ng foundation sa mga nasalanta ng bagyo. Ang kanyang mga mata ay hindi nagsinungaling, ngunit ang kanyang mga salita ay isang perpektong maskara. Sinuri ni Maristela ang paligid, mula sa butas na bubong hanggang sa maputik na sahig kung saan nakaluhod si Isadora kanina. Itinukod nito ang hawak na piraso ng kahoy sa sahig at ang tunog ng pagtama nito sa semento ay umalingaw-ngaw sa kanilang dalawa. Isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maristela. How thoughtful of you, Isadora. Pero hindi mo kailangang abalahin ang sarili mo sa pamilyang yan. Sila ang sanhi ng lahat ng problema mo. Hayaan mo na sila sa kanilang dusa. Ang kanyang tinig ay tila sutla na may tinik, isang babala na nakabalot sa pag-aalala.
Pumayag si Isadora at nagpaalam na aalis na. Sa bawat hakbang niya palabas, naramdaman niya ang nanlilisik na mga mata ni Maristela na nakatutok sa kanyang likuran, tila isang ahas na naghihintay ng tamang oras para tumuklaw. Hindi siya lumingon hanggang sa makalabas siya sa eskinita. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, doon lamang bumagsak ang kanyang mga balikat. Hinawakan niya ang manibela ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang imahe ni Maristela na nakatayo sa gitna ng wasak na bahay ay hindi na imahe ng isang matulunging donya, kundi ng isang halimaw na nag-aabang sa dilim. Habang nagmamaneho siya palayo, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magdugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang pananahimik ni Severino ay hindi dahil sa pagkakasala. Ito ay dahil sa takot. Biglang nagliwanag sa kanyang alaala ang isang eksena mula sa nakaraan. Isang eksena na hindi niya nakita, ngunit ngayon ay malinaw na niyang naiintindihan. Nakita niya sa kanyang imahinasyon si Maristela. Sa isang madilim na selda, kaharap ang isang durog na si Severino. Narinig niya ang boses ni Maristela, hindi na malambing, kundi puno ng lason. Kung aaminin mo na anak ninyo ni Seraphine ang batang yan, sisiguraduhin kong hindi na niya masisilayan ang araw. Mananahimik ka at aakuin mo ang lahat o ililibing mo ang sarili mong anak. Ang pagbabantang iyon, na dati hindi niya may isip, ay ngayon naging isang katotohanang sumasampal sa kanya. Pagdating niya sa kanyang mansyon, ang katahimikan ng malaking bahay ay tila mas nakakabingi kaysa dati. Kinuha niya ang kahon ng musika mula sa kanyang bag at umupo sa sahig ng kanyang silid. Binuklat niya itong muli. Mula sa loob ay lumabas ang malungkot, ngunit matamis na himig. Tila tinig ng kanyang kapatid na nagpapahiwatig ng mga lihim. Dahan-dahan niyang kinuha ang nakatuping sulat na kanina'y hindi niya nabasa ng buo. Binuklat niya ito at pinadaan ang kanyang mga daliri. Sa bawat salita, tila sinusubukang damhin ang presensya ni Seraphine. Mahal kong Sev, nagsimula ang sulat, at sa bawat linya, tila nagtatago ang isang mundo ng pag-ibig na hindi niya nakita. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Itatakas kita mula sa dilim na ito, hindi na tayo makikinig sa kanila. Ang ating pag-ibig ay mas matibay kaysa sa anumang hadlang. Mahal na mahal kita, higit pa sa salita, higit pa sa buhay. Pangalagaan mo ang ating anak, si Isay. Siya ang magiging ilaw natin. Bumagsak ang sulat mula sa nanginginig na mga kamay ni Isadora. Ang mga salita ay tumatak sa kanyang isipan, lumilikha ng isang larawan na sumasalungat sa lahat ng kanyang pinaniwalaan. Si Seraphine at Severino ay hindi lamang nagmamahalan. Nagplano sila ng isang buhay na magkasama, isang pamilya. At si Isay ay hindi lamang anak ng kanyang kapatid, kundi bunga rin ng pag-ibig nito sa lalaking kanyang kinamumuhian. Ang bawat pangungusap ni Seraphine ay parang suntok sa kanyang dibdib. Bawat salita ay isang dagok ng katotohanan na nagpira-piraso sa kanyang pagkabayani. Ang kanyang kapatid ay hindi biktima ng kasakiman, kundi biktima ng isang mas malalim na pagkakanulo. Niyakap ni Isadora ang kanyang sarili, ang kanyang balikat ay yumanig sa mga hikbi na pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang paghinga ay bumigat, at ang sakit sa kanyang lalamunan ay tila isang buhol na hindi matanggal. Naalala niya ang araw ng libing ni Seraphine, ang mga mata ni Severino na puno ng dusa, at ang kanyang sarili na pilit na inalis sa kanyang isipan ang anumang posibilidad na ang lalaking ito ay may karapatang magluksa. Siya ang nagbigay ng pahintulot sa pagpapahirap kay Severino. Siya ang nagpapanatili ng apoy ng galit sa buong vegan. At ngayon, nalaman niyang pinarusahan niya ang pinakamamahal ng kanyang kapatid. Ang bawat pahirap na dinanas ni Severino ay parang isang kutsilyong tumatarak sa kanyang sariling puso. Lumapit siya sa kanyang cabinet, binuksan ang drawer, at kinuha ang isang lumang litrato. Ito ay litrato nilang magkapatid noong mga bata pa sila. Nakangiti
Yakap-yakap ang isa't isa. Si Seraphine, na may parehong mga mata ni Isay, ay kumikinang sa ilaw ng araw. Sa litratong yon, nakita niya ang sarili bilang isang batang puno ng pagmamahal sa kanyang ate. Ngayon, ang pagmamahal na yon ay nababalutan ng isang malaking pagkakamali. Ang mga pang-aasar niya kay Severino, ang pagtawag niya rito ng mamamatay tao, ang pagdurusa na idinulot niya sa inosenteng bata. Lahat ng yon ay nagbalik sa kanya na parang isang bagyo ng pagsisisi. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, ang isang babaeng puno ng galit, nakasuot ng mamahaling damit. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay puno ng mantsa. Ito ba ang gusto ng kanyang kapatid? Na ang kanyang kamatayan ay maging simula ng isang walang katapusang siklo ng paghihiganti? Ang imahe ni Severino na yumayakap sa sirang manika para kay Isay ay muling bumalik sa kanyang isipan. Hindi iyon ang mga mata ng isang mamamatay tao, kundi ang mga mata ng isang taong handang isakripisyo ang lahat para sa pag-ibig. Ang gabi ay lumipas na tila isang mahabang bangungot. Kinabukasan, maaga pa ay umalis na si Isadora patungo sa ospital. Ang kanyang mga paa ay mabigat, ngunit ang kanyang kalooban ay determinado. Kailangan niyang harapin si Severino. Kailangan niyang humingi ng tawad. At higit sa lahat, kailangan niyang protektahan si Isay mula sa tunay na halimaw. Pagdating niya sa ospital, nakita niya si Maristela sa loob ng kwarto ni Isay. Nakaupo ito sa gilid ng kama ng bata. Malumanay na hinahaplos ang buhok nito. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nagpatindig ng balahibo ni Isadora. Ang laki-laki mo na, Ija. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo, sabi ni Maristela. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap ng isang masamang balak. Baka kailangan ka nang dalhin ni Lola sa malayo, sa lugar na walang makakakita sa iyo. Hindi na nagdalawang isip si Isadora. Isang init ang umakyat sa kanyang dibdib. Hindi galit, kundi isang matinding pagnanais na protektahan ang bata. Pumasok siya sa kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Sa isang iglap, tumayo siya sa pagitan ni Maristela at Isay, tila isang harang na pader. Nagkatinginan sila ni Maristela. Ang ngiti sa mga labi ng donya ay nanatili, ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Alam ni Isadora na ito na ang simula. Ang maskara ni Maristela ay unti-unti nang natatanggal at sa likod nito ay naroroon ang tunay na demonyo. Ang hangin sa silid ng ospital ay biglang bumigat nang tumayo si Isadora sa pagitan ni Maristela at Isay. Ang init ng kanyang galit ay naghalo sa lamig ng kanyang pagsisisi. Lumilikha ng isang kakaibang puwersa na nagpatahimik kay Maristela. Ang ngiti sa labi ng donya ay unti-unting kumupas at ang kanyang mga mata ay naglabas ng matalim na tingin na tila nangangako ng paghihiganti. Isadora, hindi ka ba marunong rumespeto sa matanda? Ang malumanay ngunit may diin na tanong ni Maristela. Ang kanyang tinig ay tila bulong na pilit kinokontrol. Hindi natinag si Isadora. Matatag siyang tumugon na ang paggalang ay ibinibigay sa mga karapat-dapat, hindi sa mga nagtatago sa likod ng maskara. Sa matatalas na salita, pinatalsik niya si Maristela mula sa silid ng bata. Ang bawat salita ay may bigat na hindi na niya kayang balikan. Sa wakas, umatras si Maristela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at naglakad palabas. Ang kanyang pag-alis ay tila isang anino na lumamon sa ilaw ng pasilyo. Nang magsara ang pinto, tila bumalik ang hangin sa silid. Humarap si Isadora kay Severino na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Isay na natutulog pa rin sa kama. Ang pader na itinayo ni Isadora sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang mga tanong na 5 taon nang nakabaon sa kanyang kalooban ay biglang lumabas na parang ilog na sumabog. Bakit? Bakit hindi mo sinabi?
Bakit mo pinayagan ang lahat ng ito, Severino? Ang kanyang boses ay nanginginig, halos magmakaawa. Niyuko ni Severino ang kanyang ulo. Ang kanyang mga balikat ay yumuko. Tila pasan niya ang bigat ng mundo. Sa unang pagkakataon, sa harap ni Isadora, nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. Ang mga luhang ito ay hindi dulot ng galit, kundi ng 5 taong pagtitimpi, 5 taon ng pananahimik, at 5 taon ng pagdurusa. Ano pa ang masasabi ko, Isadora? Ang kanyang tinig ay basag, halos hindi marinig. Kinamumuhian mo ako. Akala mo ay ginahasa ko ang kapatid mo. Akala mo ako ang pumatay sa kanya. Paano ako magpapaliwanag kung ang puso mo ay puno ng galit at pagdududa? Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa kanyang sarili. Mas mahigpit niyang niyakap ang sarili at ang kanyang mga higpi ay naging mas malakas. Ikinuwento ni Severino ang lahat. Ang pagmamahalan nila ni Serafin, ang plano nilang tumakas, ang pagdating ni Maristela sa eksena, ang kanyang pagbabanta na ipapapatay ang anak ni Serafin na nasa sinapupunan pa nito kung hindi siya aamin sa kasalanang hindi niya ginawa. Ang bawat detalye ay nagpinta ng isang malinaw na larawan ng isang babaeng nagmamahal, ng isang lalaking nag-aalala, at ng isang kontrabida na walang puso. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang buhay ni Isadora. Sabi ni Severino, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Mas gugustuhin kong magdusa ako kaysa mawala ang anak ko. Bumagsak si Isadora sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang postura na dating puno ng pagmamataas ay ngayon ay wasak. Sa harap ni Severino, ang lalaking kanyang pinarusahan, ang lalaking kanyang sinaktan, ang lalaking kanyang kinamuhian, siya ay lumuhod. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos na parang ulan, humahalo sa putik ng kanyang pagkakamali. Patawarin mo ako, Severino. Ang kanyang tinig ay garalgal, puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Patawarin mo ako sa pagiging bulag sa katotohanan. Umatras si Severino. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng sakit, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa labis na pagkabigla at pagdududa. Pagkatapos ng 5 taon ng puot, paano niya paniniwalaan na ang babaeng ito ay biglang nagbago? Ang pagtanggap sa kanyang paghingi ng tawad ay hindi madali. Ang mga sugat ay malalim at ang paghilom ay matagal. Hindi siya umabot ng kamay upang itayo si Isadora. Bagkus ay tumitig lang siya rito. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng 1,000 salita ng hindi pa handang pagpapatawad. Sa gitna ng kanilang pagluluksa at paghaharap, isang maliit na tinig ang bumasag sa katahimikan. Tita Isa, huwag ka nang umiyak. Napalingon si Isadora. Nakaupo si Isay sa kama. Ang kanyang mga mata ay nakadilat at nakatingin sa kanya. Maingat na inabot ng bata ang kanyang maliit na kamay at pinunasan ang mga luha ni Isadora sa pisngi. Sabi ni tatay, pag umiiyak ka, talo ka. Isang ngiti na puno ng pait at pag-asa ang sumilay sa mga labi ni Isadora. Niyakap niya si Isay ng mahigpit, naramdaman niya ang init ng katawan ng bata. Ang bigat ng katotohanan na ay anak ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang paghingi ng tawad ay isang simula lamang. Nang gabing iyon, habang ang vegan ay balot pa rin ng dilim ng bagyo, isang malaking pagliyab ang biglang nakita mula sa malayo. Ang apoy ay malakas at mabilis na kumalat, lumalamon sa isang lumang istruktura sa gilid ng ilog. Sa gitna ng dilim, ang silid ng paggawaan ng palayok ni Severino ay nagliliyab. Ang lahat ng naiwan na alaala at ebidensya ay unti-unting nagiging abo. Si Maristela ay hindi pa tapos. Ang kanyang paghihiganti ay mas malakas pa kaysa sa inaakala ni Isadora. Ang mainit na hangin na may amoy ng usok at abo
ay bumalot sa vegan ng sumikat ang araw. Ang dating pugad ng sining at pag-asa ni Severino ay ngayon ay tumpok na lamang ng nag-uling na kahoy at basag na palayok. Wala nang natira sa kanyang pinaghirapan, sa mga alaala ng kanyang ama, at sa tanging kabuhayan na pilit niyang pinanghahawakan. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng kanyang wasak na paggawaan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mga balikat ay yumuko na tila sumusuko na sa tadhana. Sa tabi niya ay si Isay, mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng takot sa nakita. Walang salitang lumabas sa bibig ni Severino. Tanging ang malalim at masakit na paghinga ang nagpapahiwatig ng kanyang pagdurusa. Lumapit si Isadora sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagsisisi. Ang panonood sa pagdurusa ni Severino ay mas masakit pa kaysa sa pagdurusa ng kanyang sarili. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng abo, at kasabay nito, ang bigat ng katotohanan na ito ay gawa ni Maristela. Hindi na siya pwedeng manahimik. Hinarap niya si Severino at sa boses na puno ng pagpapasiya, inalok niya ang kanyang tahanan. Sumama kayo sa akin, Severino. Sa ngayon, doon muna kayo titira. Nagulat si Severino sa alok. Ang pagtira sa mansyon ng kanyang mortal na kaaway ay isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Ngunit nang maramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Isay at ang pag-ubo ng bata dahil sa usok na nakapalibot sa kanila, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang dignidad ay matagal nang nawala. Ang kailangan niya ngayon ay proteksyon para sa kanyang anak. Yumuko siya, isang pagtanggap na may halong kahihiyan. Kinabukasan, ang balita ay kumalat sa buong vegan na parang apoy. Ang mga Aragon ay naninirahan na sa mansyon ng mga Lunes. Ang buong bayan ay nagtaka, naghinala at nagbulungan. May nagsabing tinubos ni Isadora ang kanyang kasalanan. May nagsabing nagkaroon ng milagro, ngunit marami ang naniniwala na ito ay isang masalimuot na plano ni Isadora upang tuluyan ng pahirapan ang pamilya Aragon. Sa loob ng mansyon, ang kanilang pagtira ay puno ng awkwardness at adjustment. Si Isadora, na sanay sa katahimikan at kaayusan, ay biglang napuno ng ingay at kalat ng isang bata. Nag-aalala siya sa bawat galaw ni Isay, natatakot na baka masira nito ang kanyang mamahaling gamit. Ngunit sa bawat pagmamadali niyang ayusin ang mga nagkalat na laruan, nakikita niya ang kislap ng saya sa mga mata ni Isay. Si Severino naman, na sanay sa pagiging simple, ay mailap sa loob ng malaking bahay. Hindi siya komportable sa mga mamahaling kasangkapan at madalas siyang nakikita sa hardin, malayo sa mga pader na tila nagkukulong sa kanya. Isang hapon, nakita ni Isadora si Severino sa kusina. Hinahanap nito ang mga sangkap para sa tinapay. "Isay missed your homemade bread," sabi ni Isadora. Ang kanyang boses ay malambot. Isang bagay na hindi niya akalain na kayang niyang gawin sa harap ng lalaking ito. Ngumiti si Severino, isang tunay na ngiti na bihirang makita. "Matagal na rin akong hindi nakapag-bake. Nasunog lahat ng baking tools ko sa paggawaan." Lumapit si Isadora, inilabas ang kanyang mga mamahaling kagamitan sa pagbe-bake. Habang iniaabot niya ang mga ito kay Severino, nagtama ang kanilang mga kamay. Isang mainit na kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Isang sandaling nagpatagal sa kanilang mga paggalaw. Nag-angat ng tingin si Severino. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa mga mata ni Isadora. Tila ba may binabasa itong lihim na nasa kanyang kaluluwa. Nag-iwas ng tingin si Isadora. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanan. Nang araw na yon, sa loob ng malaking kusina, naging abala si Severino sa pagmamasa ng harina. Si Isay ay nasa tabi niya, masayang naglalaro ng kanyang maliit na clay. Ginagaya ang bawat galaw ng kanyang ama. Pinanood ni Isadora ang eksena mula sa isang sulok. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang kakaibang init. Ang simpleng gawain ng paggawa ng tinapay ay nagpinta ng isang larawan ng pamilya
na matagal na niyang pinangarap. Nakita niya ang isang ama na puno ng pagmamahal at isang anak na puno ng kagalakan. Naglakad si Isadora papunta sa kanyang silid. Kinuha niya ang kahon ng musika ni Seraphine. Maingat niyang binuksan ang takip at ang malungkot na himig ay muling umalpas sa silid. Sa loob, naroroon pa rin ang maliit na cassette tape na sinabi ni Severino. Ito ang recording ng huling pag-uusap ni Seraphine. Naupo siya sa kanyang kama at nang pumasok si Severino sa silid na may dalang tasa ng kape, inanyayahan niya itong umupo sa tabi niya. "Listen," sabi ni Isadora. Ang kanyang boses ay tila bulong na lamang. Pinatugtog niya ang kaset. Ang mga ugong at kaluskos ay nagsimulang marinig. Pagkatapos ay ang malinaw na boses ni Seraphine. Ang tinig ay puno ng galit at takot. "Maristela, hindi mo pwedeng gawin yan. Ang pondong para sa proyekto? Sa'yo ba talaga lahat yan? Ipapaalam ko to sa lahat." At pagkatapos, ang boses ni Maristela, malambing ngunit puno ng banta. "Seraphine, huwag kang magulo. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo at sa kung anuman ang pinapangarap mong kinabukasan." Ang huling bahagi ay hindi na malinaw. Tanging ang malalim na katahimikan ang sumunod. Napatungo si Severino. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang mga alaala ng araw na yon ay muling bumalik. Mas masakit pa kaysa dati. She found out about the embezzled funds. Bulong ni Severino. Ang kanyang boses ay basag. Dahil doon, pinatay siya ni Maristela at itinago ang lahat ng ebidensya. Nakita ni Isadora ang sakit sa mga mata ni Severino. Ang sakit na matagal na niyang ipinagtago. Sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang pagmamahal sa lalaking ito ay hindi na lamang awa. Ito ay isang matinding damdamin na lumampas na sa lahat ng galit at puot. Hindi niya kayang makita itong magdusa pa. Biglang may tumawag sa telepono ni Isadora. Ito ang kanyang investigador. "Ma'am Isadora, may balita ako." Ang dating security guard sa proyekto ni Ma'am Seraphine, si Mang Baltazar. May hawak siyang copy ng security camera footage noong araw ng insidente. Sabi niya, gusto niyang magkumpisal. Pero narinig ni Isadora ang pag-aalangan sa boses ng investigador. Pero nalaman din ni Maristela. Pinuntahan na raw niya si Mang Baltazar. Nanlaki ang mga mata ni Isadora. Tiningnan niya si Severino. Kailangan nating hanapin si Mang Baltazar. Ngayon na. Ang gabi ay balot pa rin ng dilim at ng mga pahiwatig ng papalapit na panganib. Sa mabilis na pagmamaneho, binabagtas ni na Isadora at Severino ang mga liblib na daan patungo sa isang malayo at nakatagong baryo. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila mga mata na nagbabantay, habang ang mga puno sa magkabilang gilid ay sumasayaw sa ihip ng hangin, lumilikha ng mga anino na tila humahabol sa kanila. Ang sasakyan ni Isadora ay lumalabas sa mga kurbada ng daan. Ang bawat pagliko ay isang pagnanais na maabutan ng oras bago mahuli ang lahat. Si Isay ay mahimbing na natutulog sa likuran, walang kamalay-malay sa bigat ng misyon ng kanyang ama at ng kanyang tita Isa. "Sigurado ka ba sa lugar, Severino?" Tanong ni Isadora. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang isipan ay nasa lalaking katabi niya. Ang dating mamamatay tao ay ngayon ay kanyang kasama, isang kakampi sa paghahanap ng katotohanan. "Diyan lang daw sa lumang lighthouse, malapit sa kuweba." Sagot ni Severino. Ang kanyang mga mata ay matalim na sumusuri sa bawat sulok ng daan. Ang kanyang panga ay mahigpit at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Alam niyang hindi lang sila ang nagmamadali. Alam niyang si Maristela ay nagpapadala na rin ng kanyang mga tauhan. Bigla, may dalawang sasakyan ang lumabas mula sa likuran, mabilis na sumusunod sa kanila. Ang matinding ilaw ng mga ito ay tumutok sa rearview mirror ni Isadora.
Nagpapahiwatig ng walang alinlangang paghabol. Ang kanyang puso ay biglang bumilis at ang lamig ay kumalat sa kanyang mga kamay. "They found us!" sabi ni Isadora. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Go faster, Isadora!" utos ni Severino. Ang kanyang mga mata ay nakatingin na sa labas. Dito sa kaliwa, may shortcut, pero masikip. Walang pag-aalinlangan, iniliko ni Isadora ang sasakyan. Pumasok sila sa isang makipot na daan na puno ng mga puno at malalaking bato. Ang mga gulong ng sasakyan ay dumulas sa bawat pagliko. Ang mga kotse sa likuran ay patuloy na humahabol. Ang kanilang presensya ay malapit na. Halos nadarama na ang kanilang hininga. Sa isang matalim na kurbada, isang malaking truck ang biglang lumabas mula sa kabilang direksyon, tila sadya na nakaharang. Sa isang iglap, napilitan si Isadora na ihinto ang sasakyan sa gilid ng bangin. Ang mga gulong ay halos nakalawit na sa walang hangganang dilim sa ibaba. Mabilis na gumalaw si Severino. Walang pag-iisip, itinulak niya si Isadora sa isang gilid at ginamit ang kanyang sariling katawan upang salagan ang anumang pinsala mula sa pagtama ng mga humahabol na sasakyan. Ang dalawang kotse ay huminto sa kanilang harapan at bumaba ang mga lalaking may matatalim na tingin. Ang kanilang mga mukha ay balot ng dilim at ang kanilang mga kilos ay nagpapahiwatig ng panganib. "Ang DNO," bulong ni Severino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon. Nakita niya ang isang maliit na sulo na nagmumula sa kuweba. Doon si Mang Baltasar. Mabilis silang lumabas sa sasakyan. Nagtatakbo sila patungo sa kuweba. Ang bawat hakbang ay isang laban sa pagitan ng pag-asa at desperasyon. Ang mga tauhan ni Maristela ay sumusunod sa kanila. Ang kanilang mga yabag ay lumilikha ng isang marahas na kiyaw na pumupuno sa tahimik na gabi. Nang makarating sila sa bukana ng kuweba, isang malakas na amoy ng kemikal ang sumalubong sa kanila. Sa loob, nakita nila si Mang Baltasar, nakahandusay sa lupa. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nahihirapan ng idilat. Lumuhod si Isadora sa tabi ng matanda. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanyang puso ay puno ng awa. "Mang Baltasar, saan ang ebidensya?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nagmamadali. Pilit na ngumiti si Mang Baltasar. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga salita ay halos hindi marinig. "Nandyan sa loob ng kanyang sapatos." Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang ituro ang kanyang lumang sapatos sa ilalim ng isang basag na upuan. "Kinuha ako ni Maristela. Nilason niya ako." Ang huling mga salita ay naging isang mahinang paghinga na nawala sa hangin. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagsara at ang kanyang hininga ay huminto. Kinuha ni Severino ang sapatos ng matanda. Sa loob, nakasiksik ang isang maliit na USB flash drive. "Nakuha na natin, Isadora." Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Ngunit bago pa man sila makalabas, dumating ang mga tauhan ni Maristela. Lumikha sila ng isang bilog sa paligid nila. Ang mga figura nila ay tila mga anino ng kamatayan, pilit na humahabol sa kanilang mga biktima. Mabilis na nag-isip si Isadora. Ito ang kanilang pagkakataon. "Tumakbo ka, Severino. Dalhin mo si Isay sa safe place. I'll distract them." "No," sabi ni Severino. "Hindi kita iiwan dito." Ngunit bago pa man siya makagawa ng desisyon, isang malakas na tunog ang narinig mula sa likuran. Mga sirena ng pulis. Lumitaw ang mga flashing light sa bukana ng kuweba. Ngunit ang mga pulis ay hindi para iligtas sila. "Aray!" Napahawak si Isadora sa kanyang bisig nang maramdaman niya ang matalim na paghila. Isang malaking lalaki, isa sa mga tauhan ni Maristela, ang humablot sa kanya. Pilit niyang ipinagtanggol ang sarili,
Ngunit huli na ang lahat. Severino Aragon, ikaw ay inaresto sa kasong kidnapping at pagpapahirap kay Miss Isadora Lunes. Ang malakas na tinig ng pulis ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Nanlaki ang mga mata ni Isadora. Tiningnan niya si Severino. Ang lalaki ay nakatayo pa rin sa tabi niya. Ang USB drive ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit at hinawakan si Severino. Sa gitna ng pagkalito at takot, isang malakas na puwersa ang umabot sa kamay ni Severino. Ang USB drive ay biglang dumulas mula sa kanyang mahigpit na kapit. Bumagsak ito sa putik, nawala sa gitna ng dilim at kaguluhan. Severino! Sigaw ni Isadora, ngunit huli na ang lahat. Hinila si Severino papalayo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkabigo. Naiwan si Isadora sa gitna ng kuweba, na palibutan ng mga pulis at ng mga tauhan ni Maristela. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Ang ebidensya ay nawala. At ang lalaking inosente ay muling nadawit sa kasalanan. Ang araw ay sumikat sa Vigan, ngunit ang liwanag nito ay tila walang kakayahang tumagos sa makapal na pader ng selda, kung saan nakakulong si Severino. Nakaupo siya sa isang malamig na semento. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga pangarap na minsan ay sumilay sa kanya ay biglang naglaho na parang bula. Ang USB drive, ang tanging pag-asa niya, ay nawala. At ngayon, si Isadora, ang babaeng akala niya ay kasama na niya sa laban, ay naging biktima umano ng kanyang pagkidnap. Yung kanyang kalooban ay puno ng pait, isang pakiramdam na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pagpapahirap. Sa labas ng mga rehas, ang mundo ay patuloy na gumulong, ngunit puno ng kasinungalingan. Si Maristela, gamit ang kanyang koneksyon at pera, ay nagpatawag ng mga press conference, naglathala ng mga balita, at nagpakalat ng mga sabi-sabi. Ipininta niya si Severino bilang isang marahas at mapanlinlang na lalaki, isang kriminal na hindi lamang pumatay kay Serafin, kundi sinubukan pa raw na dukutin ng kaawa-awang si Isadora. Ang bawat pahayag ni Maristela ay puno ng pagmamalinis. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit ang bawat salita ay tumatagos sa puso ng mga tagapakinig. Nagtataguyod ng galit at puot laban kay Severino. Ang mga tao ay nagalit sa halimaw na bumalik upang manakit muli. Samantala, si Isadora ay nasa kanyang mansyon, ngunit hindi siya mapakali. Ang kanyang isipan ay balot ng pag-aalala para kay Severino. Kailangan niyang hanapin ang USB drive. Iyon ang tanging paraan upang mailigtas niya ang lalaking inosente. Naglakad siya sa bakuran ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat sulok, umaasa na makakita ng anumang pahiwatig. Nang bigla, may isang batang lalaki na nakadamit ng marumi at punit-punit ang lumapit sa kanya. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na USB drive. Miss, nakita ko po yan sa may kuweba. Baka po sa inyo. Nang bigla, may isang batang lalaki na nakadamit ng marumi at punit-punit ang lumapit sa kanya. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na USB drive. Miss, nakita ko po yan sa may kuweba. Baka po sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Isadora. Isang luha ng pasasalamat ang umagos sa kanyang pisngi. Hinablot niya ang USB drive. Kinumpirma ang laman nito. Ito nga, ang ebidensya na magpapalaya kay Severino. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng pag-asa. Ngunit kasabay nito ay ang matinding takot. Paano niya ipagtatanggol si Severino? Kung ibibigay niya ito sa pulisiya, baka mawala na naman ito, lalo na kung may impluwensya si Maristela sa mga opisyales. Hindi na niya pwedeng ipagsapalaran pa ang buhay ng lalaking inosente. Kailangan niya ng isang bagay na mas malakas, mas epektibo, isang paghaharap na hindi matatakasan ng sinuman. Lumabas si Isadora sa kanyang mansyon at nagtungo sa Plaza Salcedo, ang pinakapuso ng Vigan, kung saan minsan siyang naghahasik ng galit.
Ngayon, doon din niya bubunyag ang katotohanan. Gamit ang lahat ng kanyang koneksyon sa media, mabilis siyang nag-organisa ng isang impromptu press conference. Nagtipon ang mga kamera at mamamahayag, nagtataka kung ano ang mahalagang sasabihin ng sikat na arkitekto na ito. Naroon din si Vianney, ang kanyang mukha ay puno ng pangamba, ngunit may bahid ng pag-asa. Humakbang si Isadora sa gitna ng plaza, sa harap ng isang microphone. Ang init ng sikat ng araw ay tumama sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang init ng pagkabahala sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang mga mukha ng mga tao, ang mga mukha na minsan niyang siniraan ng isang inosenteng tao. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Vian, na mahigpit ang hawak sa kamay ni Isay. Ang bata ay may hawak na isang maliit na tinapay na gawa ni Severino, tahimik na kumakain. "Magandang umaga po sa inyong lahat," Isadora began, her voice clear and resonant, carrying across the plaza. "Matagal na po akong namuhay sa kasinungalingan, sa puot at sa bulag na paghihiganti. 5 taon na po akong naniwala na si Severino Aragon ang pumatay sa kapatid kong si Seraphine, at sa loob ng panahong iyon, binasag ko ang buhay ng isang inosenteng tao, ng kanyang pamilya at ng kanyang anak." Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa mga mamamahayag, mga bulungan at mga tanong ang nagsimulang marinig. Ngunit itinaas ni Isadora ang kanyang kamay, senyales na nais niyang magpatuloy. Ngayon, oras na para sa katotohanan. Inilabas niya ang USB drive at ipinasok ito sa projector na inihanda niya. Ang screen sa likuran niya ay biglang nagpakita ng footage. Isang lumang security camera footage ang tumambad sa lahat. Ang madilim na gabi, ang sementadong daan, at ang figura ni Seraphine. Nakita ng lahat ang pagdating ni Maristela Cordero, ang kanilang pagtatalo, ang pagtulak, ang pagbagsak ni Seraphine, at ang pagmamadali ni Maristela na burahin ang mga bakas, at pagkatapos, ang pagdating ni Severino na nakita ang nangyari, at ang pagbabanta ni Maristela na kung hindi siya mananahimik, ay mawawala ang bata sa sinapupunan ni Seraphine. Ang lahat ay malinaw, malinaw pa sa araw. Nanginginig ang mga kamay ni Isadora habang hinaharap niya ang kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Si Severino Aragon po ay inosente, ang totoong pumatay sa aking kapatid, at ang mastermind sa likod ng lahat ng kasinungalingan na ito ay si Maristela Cordero, ang taong nagpapakita ng kabutihan sa publiko, ngunit sa likod ng kanyang maskara ay isang demonyo. Lumapit si Vian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at paghanga. Hinawakan niya ang kamay ni Isadora. Pagkatapos, tumingin si Isadora sa kamera. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa bawat manonood. "Ako po ay humihingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa pamilya Aragon. Humihingi po ako ng tawad sa inyo, Severino, sa lahat ng paghihirap na idinulot ko. Ang lalaking ito ay hindi po isang halimaw. Siya po ay isang anghel na handang magsakripisyo ng kanyang kalayaan at dignidad para sa kapakanan ng kanyang anak. Ang bawat salita ay may bigat, isang kumpisal na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa." Sa kanyang tahanan, pinanood ni Maristela ang live broadcast. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinawakan niya ang isang mamahaling baso ng alak. Nang marinig niya ang huling mga salita ni Isadora, lalo na ang pagtawag kay Severino ng anghel, isang matinding galit ang biglang sumabog sa kanya. Sa isang marahas na paggalaw, ibinalibag niya ang baso sa pader. Ang matatalim na tunog ng pagkakabasag ng kristal ay pumuno sa kanyang silid. Hindi siya papayag, hindi siya kailanman papayag na ang mga Aragon ay magwagi. Kinuha ni Maristela ang kanyang telepono. Sa isang nakakatakot na ngiti, tinawagan niya ang kanyang mga tauhan. Isang huling
Mas marahas na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Hanapin ninyo ang bata. Dalhin ninyo sa akin si Isay. Ngayon na, ang huling araw ng Semana Santa sa Vigan ay hindi lamang isang pagdiriwang ng pananampalataya, kundi isang masikip na labanan ng mga kaluluwa. Ang Kalikrisologo ay napuno ng mga tao. Ang mga naglalakad na sumasali sa prosesyon ay tila isang ilog ng mga naniniwala. Ang usok ng insenso ay pumupuno sa hangin, at ang mga naglalakihang imahe ng mga santo ay dinadala sa mga lansangan. Bawat isa ay may dalang bigat ng kasaysayan at tradisyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng pagdarasal at pagninilay, isang madilim na balak ang nagaganap. Matapos ang press conference, agad na inilabas si Severino mula sa kulungan. Ngunit ang kanyang pangalan ay hindi pa lubusang nalilinis. Ang mga tao ay naguguluhan pa rin. Hinanap niya si Isadora, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pasasalamat. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, isang balita ang dumating na nagpatigil sa kanilang hininga. Si Isay, na pinababantayan kay Vian sa bahay, ay biglang nawawala. Nanlaki ang mga mata ni Isadora at Severino. Isang malamig na kuryente ang dumaan sa kanilang mga ugat. Si Maristela, hindi siya sumuko. Ito ang kanyang huling at pinakamarahas na paghihiganti. Nagmadali silang tumakbo, sinalubong ang malaking agos ng mga tao. Ang bawat hakbang ay isang labanan, laban sa agos, isang desperadong paghahanap sa isang karayom, sa isang malaking tumpok ng dayami. Viane! Sigaw ni Isadora. Ang kanyang boses ay tila isang punyal na pilit gumagapang sa ingay ng kapaligiran. Nakita niya si Viane, nakaupo sa isang bangko. Ang kanyang muka ay puno ng luha at pagkabigla. Nasaan si Isay? Kinuha siya ni Tita Maristela. Hikbi ni Vian. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sabi niya dadalhin niya sa ibang bansa. Sa lighthouse daw. Tapos sa barko. Sa isang iglap, tumakbo si Severino. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Isang apoy na matagal na niyang kinontrol ay biglang nagliyab. Sumunod si Isadora. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba at pag-asa. Tumakbo sila sa mga makipot na daan, sumiksik sa gitna ng mga nagdarasal na tao. Ang kanilang mga paa ay gumuguhit sa mga bato ng kalsada. Ang bawat pagitan ng mga bahay ay tila nagtatago ng isang pag-asa, ngunit wala silang makita. Narating nila ang lumang lighthouse, ang tirahan ng mga nagtatago sa labas ng bayan. Ang hangin ay malakas, at ang amoy ng asin ay pumupuno sa hangin. Sa tuktok ng lighthouse, nakita nila ang figura ni Maristela. Hawak si Isay. Ang bata ay umiiyak at pilit na kumakawala mula sa hawak ni Maristela. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Maristela, sigaw ni Isadora. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Bitawan mo si Isay. Ngumiti si Maristela. Isang nangiting puno ng pagtatagumpay. Hindi na. Kung hindi siya sa akin, walang sino man ang magkakaroon sa kanya. Hindi ako papayag na ang anak ng basura ay maging bahagi ng marangyang buhay ninyo. Dahan-dahang lumapit si Severino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Isay. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat, tila naglalakad sa isang manipis na yelo. Maristela, huwag mong saktan ng bata. Ako na lang ang parusahan mo. Too late, Severino, sabi ni Maristela. Tumingin siya sa malaking bangin sa ibaba ng lighthouse. Ang mga alon ay malakas na bumabagsak sa mga bato. Lumilikha ng mga mapanganib na tunog. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Akmang itutulak na niya si Isay sa bangin. Sa isang iglap, mabilis na gumalaw si Severino. Sa lahat ng kanyang lakas, tumalon siya patungo kay Maristela. Hinablot niya si Isay mula sa hawak ng donya. Ngunit dahil sa tindi ng paghila at pagtulak, nawalan ng balanse si Severino. Nagulantang si Maristela at ang kanyang katawan ay biglang dumulas. Bumagsak siya sa matalim na mga bato sa ilalim ng bangin. Ang kanyang pagkahulog ay mabilis.
at walang preno. Ang kanyang pagbagsak ay tila isang pagtatapos ng isang masamang pelikula, isang pagbagsak na nagtatapos sa kanyang imperyo ng kasamaan. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Si Severino, hawak si Isay, ay nakabitin sa gilid ng bangin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumakapit sa isang matalim na bato. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod at pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Isadora, puno ng pagmamakaawa. "Severino!" sigaw ni Isadora. Tumakbo siya palapit sa gilid ng bangin. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang kanyang kamay. Mahigpit na hinawakan ng kamay ni Severino. Ang kanyang mga bisig ay nanginginig sa pagpipilit. Ang kanyang mga kalamnan ay sumasakit, ngunit hindi siya bumitaw. "Kumapit ka, Severino. Hindi ka namin iiwan." Sa tulong ng mga dumating na pulis at ng mga tao na nakakita sa nangyari, dahan-dahang nahila ni na Isadora at Severino si Isay paakyat. Ang bata ay umiiyak at mahigpit na yumakap sa leeg ni Severino. Ngunit nang makarating sila sa ligtas na lupa, biglang nanlabo ang paningin ni Severino. Ang kanyang mga kamay ay bumitaw kay Isay at siya ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at masakit. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagsara. Ang matinding pagod at ang mga sugat mula sa nakaraang paghaharap ay biglang bumalik. "Severino!" sigaw ni Isadora. Lumuhod siya sa tabi ng lalaki. Hinawakan ang kanyang mukha. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Mula sa di kalayuan, nagsimulang lumapit ang tunog ng sirena ng ambulansya. Ang pulang ilaw nito ay sumasayaw sa mga mukha ng mga tao, tila isang babala na hindi pa tapos ang laban. Ang sariwang hangin ng umaga sa Vigan ay nagdala ng pangako ng bagong simula. Isang buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya sa lighthouse. Si Severino ay nagpapagaling sa ospital at sa wakas ay pinayagan na siyang umuwi. Sa kanyang paglabas, sinalubong siya ni na Isadora at Isay. Ang mga mata ng bata ay puno ng saya at agad itong tumakbo upang yakapin ang kanyang ama. Si Severino, na may bahid pa rin ng pamumutla, ay ngumiti. Isang nangiting matagal nang hindi nakita ni Isadora. Isang ngiting puno ng pag-asa. Ang balita ng pagkamatay ni Maristela Cordero ay kumalat sa buong bansa. Ang kanyang mga krimen sa korupsyon at pagpatay ay tuluyang nabunyag at ang kanyang imperyo ay gumuho na parang baraha. Ang hustisya ay sa wakas ay nananaig. Kahit pa sa gitna ng matinding sakit, ang pangalan ni Severino ay ganap ng nalinis at ang mga tao sa Vigan ay nagsimulang humingi ng tawad sa kanilang pagiging mapanghusga. Nagpasya si Isadora na manatili sa Vigan. Ang kanyang karera sa Maynila ay tila hindi na mahalaga ngayon. Sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan, binuksan niya ang isang community arts center sa lugar ng dating paggawaan ng palayok ni Severino. Ito ay tinawag nilang Sentro ng Sining at Pag-asa. Isang lugar kung saan ang mga bata ay maaaring matuto ng sining, musika, at paggawa ng palayok ng libre. Si Vian, na mas masaya na ngayon, ay ang head ng music department at si Severino ang nagtuturo sa paggawa ng palayok. Ibinabahagi ang kanyang talento sa mga kabataan. Isang hapon, nakita ni Isadora si Severino sa paggawaan. Magkasama sila, nakaupo sa harap ng umiikot na gulong. Ang kanilang mga kamay ay gumagalaw ng sabay, humuhubog ng isang malaking palayok. Ang init ng luwad ay humalo sa init ng kanilang mga kamay. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata at ang ngiti ay sumilay sa kanilang mga labi. Hindi na kailangan ng salita. Ang bawat paghipo sa luwad ay isang paghihilom. Bawat paggalaw ay isang pangako ng pag-ibig. Ang dating basag na mga puso ay dahan-dahang hinuhubog muli, mas matibay, mas maganda. Pumasok si Isay sa loob. Hawak ang isang maliit na bulaklak. Tumakbo ito papunta kina Isadora at Severino at inilagay ang bulaklak sa ulo ni Isadora. "Mama Isa," sabi ni Isay,
Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Niyakap ni Isadora ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng saya. Hindi na niya pilit na kinalaban ang nararamdaman niya. Ang salitang mama ay hindi na sakit, kundi isang himig ng pag-asa. Tumingin siya kay Severino at sa tingin na yon, nakita niya ang lahat ng kanyang pangarap na natupad. Nagpatuloy sila sa paggawa ng palayok. Ang kanilang mga kamay ay patuloy na naghuhubog, lumilikha ng sining. Ang bagong sentro ng sining at pag-asa ay naging simbolo ng paghilom, ng pangalawang pagkakataon, at ng pag-ibig na kayang burahin ang lahat ng pait ng nakaraan. Ang dating mga mantsa ng vegan ay napalitan na ng mga kulay ng pag-asa at ang mga basag na alaala ay naging sining na nagpapahiwatig ng kagandahan. 3 taon na ang lumipas mula nang huling bumagsak ang bagyo sa vegan. Ang mga lumang sugat ay dahan-dahang naghilom, hindi tuluyang nawawala. Ngunit naging mga peklat na nagpapaalala ng katatagan. Ang paglilitis kay Maristela Cordero ay natapos at siya ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang kapangyarihan ay tuluyang gumuho. Ang hustisya ay natupad, ngunit ang tunay na kapayapaan ay nagsimula lamang nang matutong magpatawad ang mga pusong nasugatan. Sa isang payak na seremonya sa lumang simbahan ng vegan, pinag-isa sina Isadora at Severino sa banal na kasal. Ang mga dingding ng simbahan ay saksing muli sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy, sa dusa at sa matinding pagsubok. Walang magarbo, walang labis na karangyaan. Tanging ang init ng pamilya at mga kaibigan ang pumuno sa banal na lugar. Naroon si Vianney, na ngayon ay masigla at puno ng buhay, nakangiti, habang pinapanood ang kanyang kuya na sa wakas ay natagpuan ang kanyang kaligayahan. Si Isay, na mas lumaki na at mas malakas, ay nagsilbing flower girl. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Isadora ang isang bagong gawang palayok na hinubog nila ni Severino. Isang perpektong banga na sumisimbolo sa kanilang pinagsamang buhay. Sa puntod ni Serafin, lumuhod siya sa harap ng lapida. Ang kanyang puso ay puno ng katahimikan at pagtanggap. Ate Serafin, bulong niya. Ang kanyang tinig ay malambot at puno ng pagmamahal. Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Patawarin mo ako sa pagmamalaki. Natuto na ako, ate. At ngayon, ipinapangako ko, yayakapin ko ang pag-ibig na pinangarap mo. Aalagaan ko si Severino at si Isay. Tulad ng pag-aalaga mo sa akin noon, ang pag-ibig ninyo ay hindi naglaho. Nagpatuloy lang ito sa amin. Isang malamig na simoy ng hangin ang umihip. Tila tugon mula sa kabilang buhay, isang tanda ng pagpapatawad at pagtanggap. Nakahanap ng tunay na kapayapaan si Isadora. Ang dati niyang puso na puno ng puot ay ngayon ay puno ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Ang kanyang karera ay naging isang daan upang magsilbi, upang itaguyod ang sining, at upang tulungan ang mga bata na makahanap ng kanilang boses. Ang sentro ng sining at pag-asa ay umunlad. Naging kanlungan ng mga talento at pangarap. Isang lugar na pinagsamahan ng dalawang pamilya na minsay magkaaway. Para kay Severino, ang pagpapatawad ay hindi isang instant na pangyayari, kundi isang mahabang paglalakbay. Ngunit sa piling ni na Isadora at Isay, unti-unti niyang nahahanap ang laya mula sa mga kadena ng nakaraan. Ang kanyang mga kamay, na minsay naghubog ng luwad para sa kanyang sariling kaligtasan, ay ngayon ay naghuhubog ng mga pangarap para sa isang bagong henerasyon. Ang kanyang mga mata, na minsay puno ng dusa, ay ngayon ay kumikinang sa pagmamahal at pag-asa. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang puot ay tanging nagdadala lamang ng dilim. Tanging ang katotohanan at pagpapatawad ang makapagpapalaya sa mga kaluluwang nakakulong sa nakaraan. Ang pag-ibig sa kanyang pinakamataas na anyo ay hindi lamang pagmamahala ng dalawang tao, kundi ang kakayahang magpatawad, maghilom,
at lumikha ng isang kinabukasan na mas maliwanag kaysa sa anumang anino ng kahapon. Sa isang gabi, habang papalubog ang araw sa makasaysayang Calle Crisologo, naglakad sina Isadora, Severino at Isay na ngayon ay mas mataas na at may hawak na maliit na kamera upang kumuha ng mga litrato. Ang tatlo ay mahigpit na magkahawak kamay. Ang kanilang mga figura ay nagiging mga anino sa paglubog ng araw. Ang tunog ng kalesa na malayo ay nagsilbing lalabay sa kanilang payapang paglalakad. Ang paglalakbay ay hindi nagtatapos sa happily ever after, kundi sa bawat araw na pinipili nilang magmahal, magpatawad, at lumikha ng mga alaala sa ilalim ng ilaw ng vegan na ngayon ay hindi naman siya, kundi isang canvas ng pag-asa.